each side na to, kailangan mapantay natin. Pag nakuha na natin yan, dito din sa gilid, yung isang paa natin dun sa ilalim, makuha talaga natin yung pinaka dulo niya. Hindi talaga natin yan perfect na wala talagang. Yo, what's up guys? Another day, another fish video na naman po tayo. At sa video na to, tara samahan nyo ko dahil maglalagay tayo ng trapal dito sa ating trapal pond. At sakto ito sa mga nagtatanong sa atin kung paano ba maglagay ng trapal sa ating mga trapal pond na malinis siya, tignan, walang mga kulukulubot. So para di na kayo maghanap sa mga videos natin dahil may mga na-upload na tayo na katulad to, para di na kayo maghanap, panoorin nyo na lang tong video na to. So ayun, ano pa yun natin samahan nyo ko mga kahabi. Tara! So yun guys, pasok po muna tayo dito sa aming relaxing area. Yan, yung pangalagang isda natin dito guys. Oh. So itong pan na to, trapal pan na din po ito sa mga bago pa lang dito sa channel natin. Yan, yung iba akala kasi nila na concrete pan, pero trapal pan lang po ito guys. Ayan, malinis lang yung pagkakatupi natin, kaya yan, wala mga kulukulubot. At ito, malinis, tignan yung pagkakalagay natin ng trapal. Nagtatanong sila kung paano ba natin tinutupi itong trapal na malinis yung tigyan. Papakita ko sa inyo para may idea kayo pag gumawa na kayo ng sarili niyong koi pan. So ayan, eto may ginawa tayo dito. Yan, napakasimple lang. Ganito lang yung pagkakatupi niya. Ang napaka-importanting part lang is itong gilid para maging plain yung pagkakagawa natin. Yan. Yan, yung edges niya para malinis tignan yung ating koi pan. Walang mga kulukulubot. Ayan. Kasi pag sinalpak mo lang yan dyan, magkukulubot-kulubot yung mga trapal natin. So, yung komplikado na part lang dito sa area ng ating koi pan ay ito. Kasi yan, kita nyo naman, may pa ganyan pa. Di siya square talaga. Kasi may poste po dyan at kailangan natin i-adjust yung trapal. So yan lang po na area yung medyo mahirap na gawin. Kaya kung ganito yung setup ng yung koi pan, pero mas maganda guys na yung ano talaga, yung square lang o rectangular para malinis talaga yung pagkakatupi. Pero ito, kaya naman ding gawa ng paraan. Kaya yan, kita nyo, malinis din naman tignan kahit may edge tayo, may ganyan tayo dyan sa gilid. So pakita ko sa inyo makita ko sa inyo kung paano natin to ginagawa ng actual para may idea kayo. So yun, tara. Yung ilalagay naman natin na trapal ngayon na itong laminated sack, pero mas maganda kung meron kayong rubberized na mga trapal. Yun po yung gamitin nyo katulad nitong ginamit natin dito kasi mas durable siya, mas matagal siyang masira, mas matagal yung lifespan niya tulad nito. At ito rin yung nilagay natin dito, pero itong laminated sack mapapatagal din naman natin yung buhay nito kung tama lang or sakto lang yung pagkakagawa natin ng frame ng ating koi pan. Di masyadong mas stress yung ating trapal kung matitibay yung ginagamit natin na kahoy or yung panglagay natin dito sa gilid. Yan, para di talaga ma-stretch yung trapal kasi yun po yung isa sa makakasira aside sa sobrang exposure sa init. Same po dun sa nilagay natin dito noon na trapal, yung kulay blue ay tumagal din po yun, di pa nga yun nasira nung pinalitan natin ito, pero sinabay na lang kasi natin yung pagpapapalit dito. Yung pinalitan ko itong trapal dito sa main pan natin, sinabay ko na lang siya kasi mayroong available na yung manipis na ganito. Sa mga magtatanong kung ano yung brand, mas maganda yung Maruyama na brand guys, yung original, yung pinakamakapal nila. Meron kasi lang number 1, number 2, tsaka number 3 na sukat nito. Yung number 3 na sukat nila, yun yung pinakamakapal nila at yun po yung mas maganda gamitin, mas durable, mas matagal yung lifespan nila. Experience ko nga dun sa isang koi pan na nagawa ko noon, umabot pa sa 3 palit ng frame. Di pa nasira yung trapal natin. So napaka durable talaga no brand ng trapal na yun. So ayan, ito gagamitin naman natin dito itong laminated sa kasi naubusan tayo ng budget, pero okay lang naman kasi yung frame natin dito ay matibay naman siya. Make sure pala guys na malinis na yung koi pan or yung pan na paglalagyan niyo ng trapal para di mabutas yung mga trapal na gagamitin niyo. So yun guys, unang gagawin natin is itong each side na to, kailangan mapantay natin. Kita nyo dito. Yan. Pag nakuha na natin yan, pwede na nating
pag nakuha natin dito, tapos dito din sa gilid, yan, tapos dun sa kabila naman, dun sa kabila, yan, nakuha natin yung tamang size, tsaka pa tayo magtutupi dito sa gilid. So sa gilid naman, ito lang yung gagawin natin, yung isang paa natin dun sa ilalim para makuha talaga natin yung pinaka dulo nya. Ayan, tapos ito, tutupiin lang natin to, same dun sa pagkakatupi ko dun sa ginawa nating sample na papel. Ayan. Yun na, pakita mo. Ayan. Tapos ganito, up. Yun, para malinis yung pagkakatupi natin. Pakita mo dito. You know? Ayan. So yan lang yung gagawin natin sa lahat ng edge or ng dulo nitong trapal natin. So ito kahabi, tapos ko na tupiin yung trapal natin. Ayan. Ayan. Pero i-arrange pa natin yan. Nakikita nyo dyan, wala mga kulukulubot. Ito talagang area na to yung medyo mahirap lang. So dito naman sa ilalim natin, so sa mga ibang video kasi direkta ko nang nilalagyan ng pako yung mga gilid nya. Pero kapag una nyo palang gumawa ng trapal pan na to, or gusto nyo sure talaga na walang kulukulubot yung ilalim, yan, gagawin natin, maglalagay tayo ng tubig para yung lahat ng edge, yung mga gilid-gilid nya dito, tapos habang umaangat yung tubig, ginagano natin yung trapal para walang mga kulukulubot. So yun, pakita ko sa inyo kung paano yan gawin. Yun guys, nilalagyan na natin ng tubig, unti-unti lang yan para arrange natin sa ilalim na walang mga kulukulubot. Pag pinabayaan kasi natin yan, may mga katulad nyan, magkukulubot yung ilalim. Yan guys, so di talaga natin yan perfect na wala talagang kulubot, pero mami-minimize natin. Ayan. Pagtaas pa ng tubig, tapos i-measure natin na yung mga gilid, walang pressure, nakalapat talaga lahat sa floor. Ayan, at sa gilid. Tapos yan, okay na. Pagdaga naman natin ang tubig, konti-unti lang, hanggang makuha natin yung kahit kalahati lang na stable na lahat at wala na mga stretch na kapal. So ganun lang yung discard ginagawa ko. Eto kahabi, mas madali na lang. Yan, nakuha natin yung mga gilid-gilid niya, wala na mga kulukulubot dahil naglagay tayo ng tubig. Yan. So ganun ko lang siya ginagawa. Continue ko na lang to para pag tumaas na, tsaka natin i-secure yung mga gilid-gilid niya. Ito yung process na ginawa ko, same sa pag-install natin ng koi pan natin na to. Malapit na natin mapuno itong ating pan. At ayan, hindi pa natin nasi-secure yung mga gilid niya, pero yan, papansin nyo maganda yung pagkakalapad ng trapal natin. Yung gagawin natin dito, kailangan ko po talaga itong salain at gamit yung fiber fill. Sa mga nagtatanong kung anong foam gamit natin, yung fiber fill foam, yun po yung tawag doon, yung puti na part. Ilalagay ko po dito mamaya para masala itong, yan yung mapapansin nyo, puti yung kulay nya. Pag di natin tinanggal to, titigas kasi siya para mga watermarks. Yan, kaya kailangan natin itong i-clear out, i-filter natin to, tsaka natin pandarin yung ating filtration system, tsaka natin to ikabit din para maging katulad nito na crystal clear yung tubig. So ayan, gawin ko na po muna, tapos pakita ko sa inyo. So eto kahabi, natapos na po natin lagyan ng tubig, pero pwede pa yung pataasan ng konti. At ito, natapos na nating i-secure ng mga pako itong paligid ng ating trapal pan. Malinis na siyang tignan.
So ganun ko lang ginagawa itong paglalagay ng trapal, yung pagtutupi niya para malinis siyang tignan. So make sure lang ninyo guys na paggagawa kayo ng ganito na yung walang mga ganito sa gilid. Yan, yung rectangular talaga yung shape niya para mas mabilis lang yung pag-install ninyo ng mga trapal. Ayan. Pero ito sa atin dito, malinis naman siya. Malinis yung pagkakatupi natin. So yan, kailangan natin itong lagyan ng or salain muna nung fiber fill na foam guys, kasi yan, kita nyo naman namumuti-puti na. Yan o. Yan. Natatanggal kasi yan nung fiber fill na foam, kaya kailangan natin itong lagyan para luminaw yung tubig. Wala pa naman tayo nilagay dito na UV light. So yun yung filter natin. So ngayon, pahapon na guys, papakita ko na lang sa inyo sa next video kung ano yung naging resulta nitong pan natin na to. So ayun, hanggang dito na lang po muna yung video natin mga kahabi. Maraming salamat sa panonood at maraming salamat sa support na binigyan nyo nitong 2025 sa atin dito. Happy fish keeping sa inyo lahat mga kahabi. Enjoy lang tayo sa hobby na to. Share lang natin yung mga experience natin dito sa hobby na to para sa mga kahabi na natin na ipasok pa lang dito sa hobby na to, para yung mga experience natin share natin sa kanila at may matutunan din sila. So eto, tapos na. So update ko na kayo sa susunod na video. So ayun, maraming salamat sa panonood mga kahabi. Thank you and see you for sa susunod na video. Happy fish keeping. Peace out.